Ayan. Hi guys! Kumusta po? My name is Adelina. Welcome back sa ating channel. Ayan. So ngayon po, gusto kong i-share sa inyo guys ang ating crested succulent. Meron na pong mga pinagbago yung ating crested. Nabuhay po natin sila. So ayan po, i-share ko po sa inyo para ma-update din po kayo. Ayan. So, ito na ang ating crested succulent. So, ganyan na po ang itsura nila ngayon. Unti-unti na po silang nai-stress, guys. Ayan, o. Pero, ayan, nakikilala po ba ninyo ito? Ito po yung ating unang crested succulent na mamamatay na. Halos mamatay na po siya. Nakita nyo na, lumaki na siya kasi dati po hanggang dito lang po yung kanyang taas. Ayan. So, tapos, ang dahon niya, nung natanggap ko po yan, konti lang. Tapos, nawala pong lahat yung kanyang dahon nung naglagas po kasi, syempre, bago pong dating galing sa Benguet. So, ngayon po, makikita nyo na punong-puno na po siya ng mga dahon. Magaganda na po yung dahon niya. So, hindi ko po akalain na mabubuhay natin si crested dahil halos talagang mamatay na po siya. At saka maitim na po ang ganito niya noon, hindi na nagkulay green. So, ngayon, buhay na buhay siya at marami na po siyang magagandang dahon. So, ayan, makikita po ninyo na napapalibutan siya ng magaganda. So, ito po, ayan, ito naman po yung nabili ko kay Hobbyist Hub. Succulent Hobbyist Hub ito. Dahil nag-collect nga po ako, dahil gusto ko nga po talaga si crested alagaan. Kaya, umorder po ako ng iba. So, ito si crested Fred Ives. So, ito si Moonstone na yung mga yan. Yan, si crested Moonstone. So, ito po, makikita ninyo si crested Fred Ives na na-stress po siya. Kasi nakita nyo, excuse me, nakita po ninyo yung kanyang leaves na na-stress na po. Ayan, may pinagbago na po sa kanya. Ayan, oh. Pero ito si crested Fred Ives ay hindi po maganda yung kabila kasi po nagkaroon po yan ng kunting bulok sa gilid. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito po nagkaroon niya ng bulok dito kasi natapat po yata siya sa ibang halaman na na-stuck po yung water sa kanya kaya nabulok po yung side nito. Pero, okay naman po siya dahil nung tinanggal ko po yung bulok dito at natuyo na, tinubuan po siya ng panibagong dahon. Nakikita po ninyo. Ayan, oh. May bago na po siyang leaves. Kaya, ang maganda po dito kay crested, kahit po mabawasan siya ng dahon o makalbo po siya, tutubuan po siya uli ng panibagong dahon. Kaya maganda pong alagaan yan kahit makalbo siya. Ayan, kung meron po namang tuyo, tanggalin na lang po natin. So, ayan, makikita nyo guys na nai-stress na po si crested. Ayan. So, mapapansin nyo dyan na may uka yung kanyang dahon. Kinagat po yata yan ng tinuka ng ibon yan, no? Ayan, kasi may mga ibon po dito. Ang ano lang po dito kay crested, guys, masyado pong sensitive yung kanyang leaves. Kapag nasagi po ninyo yung kanilang mga dahon, nahuhulog, bumabagsak. Pero, hindi naman po mahirap na magkaroon uli siya ng dahon. Kahit po mahulog yung kanyang mga leaves dyan, tutubo naman po uli. Tutubuan po sila uli. Ayan. So, makita nyo, katulad nito po, dahil nasagi ko, ayan, nakita nyo, daming dahon na nahulog sa ilalim. Galing dito, oh. Ayan. Nanggaling sa dyan, bumagsak dito. So, pwede po nating pabayaan yung dahon dyan, o kaya, alisin natin at patubuin natin sa isang pot. Dahil napakadali lang pong tumubo ng mga leaves ng crested. So, katulad po nito, ayan guys, o meron dito, ayan, tumubo na po yan, nahulog lang yung dahon dyan. So, pinabayaan ko lang dyan, tumubo na. At marami rin po akong pinatubong mga, leaves. Pinropa, mabilis pong ipropa yung crested. Mamaya pakita ko po sa inyo yung pinropa kong mga dahon yan. So, ayan po, maganda po talaga si crested dahil nagugustuhan ko siya kasi ang itsura po talaga ng puno, yung itsura niya kasi parang maliit na punong kahoy. Ayan, o. Katulad nito, ang dami niyang sanga. Ayan, na puno po, ayan, natanggal. Nakita nyo? Nasagi lang po talaga, natatanggal na. Kaya, gusto ko po ditong maglagay ng net dahil po kay crested.
Kasi alam nyo po, pag umulan po ng malakas dito, yung malalaking patak, nadadamage po yung dahon ni crested. Kasi nung umulan po ng malalaking, yung sobrang lakas ng ulan, ang bagsak niya, ang lakas, tapos ang lalaki ng patak, na damage po yung kanilang mga dahon, na laglag sila, yan. Kasi nga po, sobrang laki ng patak, na pupuwersa pong mahulog yung ating mga dahon ng crested. Kaya gusto ko pong maglagay ng net. Kapag meron na po ako makakatulong, ilalagay po natin yung net. Kasi meron po tayong net dyan. Ayan, para po maiwasan yung maglagas yung mga dahon ni crested. Kasi po, may iwasan nating masira yung dahon ni crested. Dahil pag meron po tayong net, yung net po kasi, pag pumatak dun yung ulan, hindi na po masyadong malaki yung pagpatak ng ulan. So, pino na po yung babagsak dito mga ulan. Magiging pino na siya, hindi na sobrang laki ng patak ng ulan. Kaya, poprotektahan po natin si crested dahil siya yung maselan po yung dahon na masagi lang, nalalaglag na. Yun nga po, madali lang naman pong tubuan uli ng dahon. Ang problema po, maghihintay po tayo ng medyo matagal. Si kalbo, pangit. So, maganda na po yung nandyan siya. Katulad ngayon, nai-stress na po. Habang tumatagal, pag nai-stress na po sila, magiging maganda na po yung kanyang mga leaves. So, katulad nito, nai-stress na po sila unti-unti. Ayan o. Ang ganda nila kasi punong-puno po sila ng leaves, nagsisiksikan. Tapos, ang itsura nila, korting puno ng kahoy. Katulad ng sinabi ko sa inyo. Ito po, nakita nyo yan? Ito po ay isang dahon lang. Ngayon po ay malaki na siya. Parang nagiging puno na rin siya. Dati, ang itsura lang po niyan, parang katulad lang po nung isang yun. Ayan. Ganyan lang siya, na bagong tubo. Tapos, ayan na po siya, ganyan nakalaki. Ang bilis lang po. So, mga ilang buwan ba ako nito? Hindi ko pala na-check kung ilang buwan na itong aking crested. So, makikita po ninyo doon sa aking unboxing, na kung kailan po kung nakapanood na po kayo. Yan. So, ayan ng ating crested guys, na madali lang pong alagaan to at saka hindi po mahirap. Kasi, ang alam nyo po, ito, minsan ko lang po itong diligan. Parang hindi nga po ako nagdidilig ni crested. Hindi ako dinidiligan si crested kasi po, kung kailan lang po sila maulanan, dun lang po sila nakakatikim ng tubig. So, ngayon po, 'di ba, sunod-sunod yung ulan, yung bagyo. So, ayan, nabagyo sila, nainitan sila. Okay lang po, nabuhay. Yun nga lang po, nung malakas talaga ang ulan, nagkaroon ng damage yung kanyang leaves. Pero, ayan, nakita naman ninyo na tinubuan na po sila nga uli lahat at punong-puno na po ng dahon, tubig tuloy. At punong-puno na ng dahon at napakaganda na po ng kanilang mga dahon at nai-stress na po sila unti-unti. Ayan. Pag na-stress pong lahat yan, mas maganda po silang tingnan kapag naging iba na yung kulay ng kanilang mga leaves. Yun, makikita nyo, ganda po oh. So, sila hindi pare-parehas ang laki ng mga leaves nila. May maliliit, may mga malalaki. Kaya ang gandang tingnan, dahil siksik na siksik, sabi nga po sa akin ng kakilala ko, para daw po siyang grapes. Kasi nga, dikit-dikit sila. O, yan, ang ganda o. Yan. So, ang pag-aalaga po nito guys, katulad nung sa video ko na hindi po laging didiligan. Once a month lang po kung talagang mainit. Once a month lang ang pagdidilig sa kanila. Mapapansin naman po ninyo kung nakailangan nila ng tubig. Katulad niyan, kalimbawa, hindi nyo dinidilig. Nagkaroon siya ng leaves na nalaglag. So, kailangan na po niya ng water. Kung dry na po yung yung kanyang soil at tapos nalaglagan ng dahon, diligan na po ninyo. At sa gilid lang po ako nagdidilig niyan, paikot. Yan. So, ngayon, hindi ko po sila dinidiligan dahil nga, parang nung dumating po sa akin yan, isang beses ko lang po sila nadiligan buhat nung dumating sa akin dahil, yun nga po, umaasa lang po ako sa ulan para po maulanan sila. So, alam naman po ninyo sa mga nakapanood na ang ating garden ay naka-direct sunlight. Yan. Wala po tayong bubong, kaya ganyan lang po siya. Nagbububong lang po tayo kung ang ulan po ay tuloy-tuloy ng 24 hours na 3 araw na hindi pa humihinto, ay naglalagay na po tayo ng bubong. Pero kung hindi naman po, ay ganyan lang po siya, walang bubong. At kung may bagyo, hindi rin po tayo pwedeng magbubong kasi lilipa rin. Kaya sila,
bagyuhin, arawin, initan, yan. Ganyan po ang nararanasan ng aking mga cactus and succulent. Rain or shine po sila. So, kahit po maraming against sa pag-aalaga ko, di ko daw dapat dinadirect sunlight ang mga succulent dahil mamamatay po sila. Pero na-train ko po ang aking mga succulent, cactus and succulent na naka-direct sunlight. So, nasanay na po sila dito, na-train ko na po sila kaya mas gusto na po nila yung ginagawa kong pag-aalaga sa kanila. Ayan. So, nakikita ko naman po na masigla sila sa pag-aalaga ko, na di ko sila tinatago sa loob. So, dito lang po sila talaga sa labas. Ayan. Kaya kung gusto po ninyo, mag-collection na rin po kayo nito. Mag-collect na rin po kayo kasi maganda po talagang alagaan. Di yan alagain. Kaya kung busy kayo, ayan, iwanan lang ninyo dyan si crested. Hindi ninyo kailangan diligan ng diligan. Once a month lang. O, yan. Ang ganda po niya at saka ang bilis-bilis patubuin ng kanyang mga leaves. So, i-close up po natin isa-isa para makita natin ang kanyang puno. Ayan, natutuwa talaga ako sa puno niya kasi para talaga siyang maliit na punong kahoy. Ayan. So, ito yung isa, ganyan. O, ayan po yung kanyang dahon na nai-stress na. Ang ganda po, o. So, ayan. Isa-isahin po natin para makita natin. So, ito yung isa. Ayan, nakita nyo may dahon po sa baba. Ay, magbayaan lang natin at tutubo na rin po yan pag, ibang araw, tutubuan na po yan ng kanyang leaves na panibago. So, ayan. Yung isa naman. So, ayan, isa-isahin na po natin. Ito, o. Makikita nyo dyan na na-stress talaga yung kanyang mga dahon, o. Ay, pag mainit na mainit po, mas maganda po siguro ito. Pag na-stress na pong lahat yung kanilang mga dahon. Ayan. So, yung kanyang stem, ganyan lang po talaga siguro na hindi masyadong maganda. O. So, ganda po ng kanyang leaves kapag nai-stress. So, nakadalawang puno na tayo. Ito yung ating pangatlo. So, ayan, makikita nyo talaga na may pinagbago na po siya. Kasi nung doon sa binlag ko po, puro green lang po yan. Tapos, parang hindi pa po ganyang karami yung kanyang mga dahon. Hindi pa siya ganun kapuno. Ayan. Ayan po, o, tingnan nyo guys, o. Diba? Ang ganda ng mga dahon niya. Siksik na siksik siya. O. Sana nga po maging stress po silang lahat para maging maganda talaga sila. So, ito si Red Ives. Crested Red Ives. So, ayan. Medyo malaki talaga si Red Ives pala. So, ayan. Makita po ninyo yung dyan, leaves, o. Mayroon ng mayroon na pong tubo na babies. Yan, o. Yan, nakita nyo, kahit nakadikit pa po yung kanyang leaves, meron na pong babies, kaya hindi siya talaga mahirap patubuin. Ang ganda po talaga ni crested. Ayan. So, kahit po may uka yan, ay mapupuno rin po ng dahon yan. Dahil hindi po siya mahirap tubuan ng dahon. Napakabilis lang pong tubuan yan. So, ito yung pinakamalaki nating crested. Yan. Tingnan nyo po yung puno niya. Ang laki po ng puno. O, yan, o. Kasi marami siyang sanga. Punong-puno po ng mga magagandang leaves. At unti-unti na rin po silang nai-stress, guys. Ayan, o. So, yung iba, mga karamihan po dito pala, maliliit lang yung kanyang mga leaves, o, na nagsisiksikan. Ayan. So, ayan po. Ayan, o. Diba? Ang ganda talaga nila, o. Punong-puno. Ayan. Yung iba po nito pala, katulad nito, nabili ko yan ng nasa polybag. Nasa black polybag. Hindi ko na po inalis yung dati niyang soil. Nung itinanim ko diyan, inihalo ko na po yung yung soil niya, yung original soil niya, yung pinagtataniman niya. Isinama ko na po diyan sa ko. Pero gumawa pa ako ng aking soil mix bago ko po inilagay itong
crested na to na kasama yung dati niyang lupa. So pwede po magtanim kahit po kasama natin yung dating lupa, pwede po. Ayan. Pwedeng hindi na po natin tanggalin yung dati niyang lupa na itatanim natin. Ito talaga po, wala talaga itong lupa ng itinanim ko kasi nung dumating po sa akin yan, nakita nyo na in-unboxing ko na yan po ay walang lupa dahil galing po sa Benguet. So yung ugat lang po yung nandyan, tapos sinugasan, tapos in-air dry. So tayo na talaga ang nagpatubo nito. Ayan. Kasi yun, may dati na pong lupa, buhay na siya sadya. So ito talaga ang ating pinatubo guys na crested na muntik na pong mamatay dahil nga po sa biyahe. Ayan. Dahil pag dumating po ang ating crested galing sa Benguet, pagdating talaga sa atin niya, wala ng dahon. Kasi nga, na-air dry na po. So, ayan ang ating, makikita nyo dyan na ang dami po niyang tumutubong leaves dito sa baba. Ang ganda po. Ayan kahit maliliit. Dati nung tumutubo yan, pinong-pino talaga yung kanyang dahon. Ayan So makita nyo talaga na ang dami po niyang mga dahon guys. Ayan So ang ganda. Kaya po hindi kayo mahihirapang mag-alaga nito. Basta ilagay lang natin sa direct sunlight. Ayan. So ito po yung aking mga pinatubong mga dahon. Ayan. So, yan kunin natin. Ayan. So, ito po yung kanyang leaves na napakadaling tumubo. So, yan po. Nilagay ko yan po dyan. Pinatong ko lang yan dyan. Tapos, hindi ko diniligan yung lupa. Kailangan wag po nating didiligan yung lupa para mabuhay sila kasi kung didiligan natin maano po yan, mabubulok. Kaya wag lang po nating didiligin, ipatong lang po natin sa lupa na dry yung lupa. Tapos kung maulan na naman okay lang kasi ako iniiwan ko lang po yan sa ilalim ng papaya. So naulanan sila, nadadaanan din po ng init kasi pag sumikat po yung araw talaga naaarawan po dun sa ilalim ng papaya sa gilid. So kaya yan. So yan lang po yung tumubo ngayon kasi meron na po akong pinatubo na iba kaso naluno dahil nga po hindi ko nakuha sa ilalim ng papaya nung malalaki na sila. Kaya nung umulan na yan, nalunod sila dahil sobrang laki ng patak ng ulan. Ayan. So ayan, meron pa po ako dun sa bandaron pala na ibang pinatubo na leaves. Pakita ko rin po sa inyo. Tingnan natin guys. Andun tayo. So punta muna tayo doon. So, meron po tayong ilang piraso doon na pinatubo natin na dahon. Ang dali-dali lang po natin itong ipropa, itong crested. Ayan. So, ito po. Yan. So, mapapansin nyo dyan na na-stress na po yung ibang leaves niya. Ayan, nakita nyo may kulay na. So, ito si crested, tumubo na. So, may 4 tayo dito sa isang pot na to. Yung isa, nagkaroon na po ng puno, pero nakatumba siya. Ayan, itatayo ko na lang po yan. Kasi humilig talaga siya nung baby pa eh. So, ayan na po. Tapos yung banda rito, guys. Ayan. Wait lang. Ayan. Yung banda rito po, ayan. Medyo malaki naman na siya, pero kulay green. Di pa siya nai-stress. Ayan, So, dalawa lang. Kasi marami po yan eh. Ay meron din ditong isa na maliit. So, yan. So, napakadali lang pong magpropa ng ating crested. Kahit po yung ipropa lang po ninyo yung leaves, okay na po yan. Magkakaroon na po kayo ng crested. Yan. Ayan, naparami po natin ang ating crested guys. Yan. So, yan na lang po at maraming pong salamat sa inyong panunood. At sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo guys at i-like din po ninyo at saka i-share. Tapos visit po ninyo ang aking Facebook page guys. Tapos paki-like na rin po. Yan. Maraming po salamat. At saka para po updated din po kayo, visit po ninyo ako sa aking Facebook page. Lagay ko po dyan yung ayun lang po ang aking Facebook page eh. Katulad din po ng pangalan ko dito sa YouTube channel, Adelina G. Lucegro. Visit po ninyo ako guys Thank you so much po sa inyong panonood. At ingat po tayong lahat. Bye bye po.